And po mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang magbahagi ng mga panibagong mensahe na mailalapag ng mga baraha. Yan. Ibabahagi ko po sa inyo kung ano ang blessing na matatanggap ninyo ngayon this February mga kapatid. Ngayong February po, kung ano po mga blessing matatanggap ninyo. Kung ano ang ibababa ng baraha ay yun ang mga mensahe na aking sasabihin sa inyo. Ikat po tayo ng 3. Yan. At pipili po tayo ng 13 baraha mga kapatid. Pipili tayo ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan mga kapatid, 13 na baraha. Kung ano ang mga blessing na matatanggap ninyo ngayon this February. Yan. Sa mga gusto pong mag-personal reading dyan ay ano nyo lang po mga kapatid, mag-PM lang kayo sa aking Facebook account na Hashim Sandalfonte Tagramaton, o di kaya sa sa Maestro Apo Vlogs and Reels. Diyan po kayo mag-message kung gusto niyo mag-personal reading, magpa-ritual, magbabaklas ng sumpa o kung ano man, ay mag-PM lamang po kayo mga kapatid para may schedule natin mga kapatid. Yan. Ang unang-unang dadating sa inyo ngayon this February, yan, may mga nakikita ko dito mga single na ninyo mga kapatid, makikilala ninyo itong babae na ito. Yan, sa mga lalaki makakapanood nito, collective, makikilala ninyo itong babae na maaring ito'y mapera, ma-influensyang tao. Makikilala niyo ito sa isang lugar, maaring sa isang party, yan, sa isang okasyon, sa isang gathering, kung saan mang mga okasyon o handaan makikita at makikilala mo itong tao na ito, itong babae na ito. Ito ang magbibigay ng blessing sa iyo mga kapatid, sa mga lalaki makakapanood nito. Sa mga single lang po dyan, pero kung may mga asawa na po kayo ay wag na po kayong pumatol pa sa ibang babae, dahil mahirap po mga kapatid ang sa panahon ngayon pag nawasak po ang pamilya ng magkarelasyon, ay naapektuhan po ang mga anak nito at ang mga tao nitong mga mahal sa buhay, naapektuhan. Kaya kung meron na kayong mga partner, ay ninyo mga kapatid, mahalin ninyo, ingatan, dahil yan po ay kayamanan na ibinigay sa inyo ng inyong Panginoon, kasama ang inyong mga anak o mga supling o mga anak ninyo. Mahalin ninyo yan mga kapatid, dahil yan po ay kayamanan. Yan, wag po ninyong sirain ang inyong relasyon o pinagsamahan sa mga walang kwentang bagay mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid, may kasabihan po tayo mga kapatid, isa lang ang ibinigay ng Panginoon kay Adan, yan ay si Eva mga kapatid, hindi po pa iba-iba. Yan sa mga single na yan, kung makakaan na ito mga kapatid ngayong February, ay makikilala ninyo ito. Yan, itong babae na ito nga makikilala ninyo sa party. This mga kapatid, 3 of vessels. Dito mga kapatid ay kayo dito ay iimbitahan sa isang party. Ayan, dito mo siguro makikilala itong babae na ito. Kayo ay magsi-celebrate dito. Diyan may handaan dito sa isang okasyon, maaring binyag, maaring kasal, maaring okasyon, birthday, ganon. Iimbitahan ka ngayon this February mga kapatid, o kaya kukunin kang ninong dito. Yan, at kayo ay magsi-celebrate, maring sa birthday, meron dito collective. Yan. Ang 7
Seven of Staves, mga kapatid. Yung mga nangyari sa inyo this December 2024 na mga balakid o anumang mga nakaharang sa inyo, yan, upang nakaharang sa inyo upang di matuloy ang inyong ang mga pinaplano, kasi nakaharang, mga kapatid. This 2025 na December hanggang this 2025 hanggang sa December, mga kapatid, ay ang lahat ng mga plano mo na ito ay magkakaroon ng dito, mga kapatid. Matutuloy na ang iyong mga na-stuck na inyong mga plano. Matutuloy na ngayon kung may mga blockage this 2024 na yan. Ngayon 2025, ngayong February o hanggang sa December ng 2025 ay matutuloy ito. Yan, mga kapatid. Yan, itong judgment. Yan. Kayo dito, mga kapatid, maaring kayo ay pagkakalooban ng isang may maaring nakikita ko dito merong pregnant o magkakaroon ng anak. Meron din nakikita ako dito na this February ay manganganak ang isang tao o nanay dito, manganganak. Ayan, manganganak dito, at sobrang masayang pamilya ang bubuuhin nito ngayong itong blessing, itong isang supling na itong supling na ito ay magbibigay ng swerte sa inyo, mga kapatid. Itong mensahe sa inyo, yan po ang swerte ngayong February. merong magkakaanak, merong bibiyayaan, merong pamilyang mabubuo. Yan, the Emperor. Ikaw dito, mga kapatid, ay may blessing na dadating sa iyo, na nasa iyo na, o nasa sa iyo na ito. Meron ako nakikita meron ng nahawakan niya na yung mga blessing. Maaring may pera akong nakikita dito, maaring binigyan, maaring tumaas ang sahod sa trabaho, merong na-promote, meron ditong meron dito, mga kapatid, na nakapag-ipon na ng pera, kasi hawak niya na dito, mga kapatid. Hawak niya na na-claim niya na yung blessing ngayong 2024. Ngayon makiklaim niya na to, mga kapatid. Mahahawakan niya na tong perang ito. Big sa money o malaking pera itong mahahawakan ng collective na makaka-resonate dito. Yan, may pera na may perang dadating o maaaprubahan ang mga niyan, maaaprubahan. Dito, mga kapatid, ang Seven of Swords na ito, yan, ay sangkatutak na blessing ang dadating sa inyo. Ayan, napasayo na ang mga swords na ito. Ibig sabihin na ito, mayroon nang dumating sa iyo at may dadating pa. Yan, maraming dadating sa iyong blessing. Maaring opportunity, trabaho, maaring ang health mo dito ay gagaling ka kung ikaw may karamdaman, at prosperity. Yan, love, health, and prosperity. Lahat na, mga kapatid, ay nasa iyo na ngayon 2025 this February. Yung iba nahawakan mo na, may dadating pa, mga kapatid. Kung sakaling binigyan man kayo ng biyaya ng ating Panginoon, ay mag-share din po kayo sa mga karapat dapat, lalong-lalo na sa ating mga taong nangangailangan, tulad ng mga pulubi, yan, yung mga may kapansanan. Yan po ang dapat bigyan ng yan po ang dapat bigyan natin ng tulong. Huwag nating bigyan yung mga tao na yan, na mga taong grasa na yan, ng lilimos, tapos ibibili lang ng rugby, ibibili lang ng solvent para isinghot lang nila. Yan po, ang mga tao na yan ay hindi dapat tulungan yan. Ang dapat tulungan po natin ang mga taong may kapansanan, tulad ng pilay, pipi, bingi, bulag. Yan po ang dapat nating tulungan, mga kapatid. Dahil kung ano ang itinulong natin sa ating kapwa ay doble o triple pa ang balik sa atin. Naniniwala ako dyan, mga kapatid. Ace of Staves. Yan. Itong nilalarawan na ito dito, mga kapatid,
ay ang lahat ng inyong pinaghirapan, ang inyong sinakripisyo sa inyong buhay ay magbubunga ito mga kapatid, magbubunga ito, magbubunga at lalago pa kung ano ang inyong ano dito. Yan. King of Swords. Yan. Ikaw dito mga kapatid, lahat ng mga hirap, sakripisyo, pagod at anumang ang nangyari sa inyo nung 2024 ay nilabanan mo ito mga kapatid. Palaban ka dito kahit sa mga problema, pagsubok. Yan, sa mga meron ditong nakikita kong na-depress. Yan, nagkaroon ng anxiety. Nagkaroon ng malaking problema na stress yung tao na ito, pero nilabanan niya. This 2025 na February ay makaka-recover ka dito sa iyong pagsubok na ito. Yan mga kapatid, lahat tayo mga kapatid ay binigyan ng ating Panginoon ng pagsubok. Yan po, kung saan tayo hanggang saan tayo at kung hanggang saan ang ating paniniwala sa ating Panginoon. Kaya binigyan tayo ng pagsubok mga kapatid. Kung ang iniisip ninyo na pag binigyan tayo ng pagsubok ay hindi tayo mahal ng Panginoon, pinaparusahan tayo, hindi mga kapatid. Doon tayo sinusubok kung saan talaga ang ating pananampalataya sa Kanya. Yan ang katotohanan yan mga kapatid. Yung iba kasi sinisisi na yung Panginoon, ba't ganto yung nangyari sa Kanya. Hindi mga kapatid, huwag po nating sisihin ang Panginoon dahil ni kahit kailan hindi naging masama ang Panginoon sa atin. Yan. Biruin mo, ay ating Panginoon ay tinubos niya ang ating mga pagkakasala. Yan, kaya wala tayong dapat na sisihin na ano sa atin, kung ano ang nangyari sa ating buhay. Minsan mga kapatid, hindi din natin masisisi ang ating Panginoon kung ano ang nangyayari sa ating buhay. Minsan mga kapatid ay kaya nangyayari yan sa buhay natin ay hindi kasi mga kapatid, hindi kasalanan kasi din nila kung bakit hindi sila umuusad, hindi sila umaasenso. Yan, hindi nila masisisi. Minsan kasalanan din ng iba kaya nagkakaganyan sila. Yan. Four of Staves. Yan. Dito mga kapatid ay this 2025 ay magiging okay na ang lahat mga kapatid. Yan. Meron ako ditong nakikita na nakabili na ng bahay. May malawak na lupain. Yan, may nakikita ako dito na nagpaplano na bumili ng bahay, ng lupain, o bumili ng mga pangnegosyo. Yan, tulad ng mga taniman, farm. Yan, ito yung nakikita ko this 2024. May mga nagpaplano din na gustong bumili ng lupa. Ngayon, meron ding gustong bumili ng bahay. Yan, nagpaplano pa lang. Yan, Wheel of Fortune. Yan, nasa iyo ang lahat ng opportunity ngayon mga kapatid. Ikaw ang magpipili kung ano ang landas ang dapat mong tahakin dito sa this 2024 of February. Pwede ka rin magtrabaho. Meron dito ako nakikita na this February ay sasakay o lilipad na ng ibang bansa yung mga kababayan nating OFW. Yan, sa mga nakikinig dito sa aking live, ingat po kayo diyan palagi sa inyong trabaho. Yan, at panatilihin ang inyong kalusugan na maging maayos at mabuti at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ayan, Wheel of Fortune. Meron ako nakikita dito may mga kababayan tayo na mangibang bansa upang iahon sa hirap ang kanilang mga mahal sa buhay. Meron ditong magsasapalaran o mangibang bayan, mangibang bansa upang magtrabaho at maiahon ang kanilang mga pamilya sa kahirapan. Ayan, opportunity nasa sa inyo kung magtatrabaho ka o mangibang bansa ka. Marami kang pagpipilian mga kapatid. Ayan, Knight of Pentacles. Ayan, meron ditong may makiklaim o may makiklaim ng mga malaking pera ngayon. Yan, sa mga mga kapatid, ako po'y nagbibigay ng babala sa inyo sa mga magkiklaim ng malalaking pera
Wag po kayong magsabi kahit kanino na kayo ay may ganyang malaking pera, dahil maaari po yang nakawin sa inyo o pagplanuhan kayo o gawan kayo ng masama, maring hold upin kayo. Kasi mga kapatid, pag pera kasi ang pinag-uusapan, lahat ng paraan ginagawa nila, lahat ng paraan kaya nilang gawan ng paraan para manakaw o makuha kung ano mang meron kayo. Yan, kaya dapat kung anong meron sa inyo ay i-claim ninyo mga kapatid, i-claim ninyo ng tahimik, itago ninyo, para ang pera kasi mga kapatid dito sa ibabaw ng mundo masakit sa mata ng tao yan. Biruin mo, maraming tao ang nagpapatayan dahil sa pera, maraming tao ang nagpapatayan dahil sa ari-arian, maraming tao ang nagpapatayan dahil hindi nagkakasundo sa hatian ng pera. Sa totoo mga kapatid, dito sa atin ngayon, sa panahon ngayon, ang pera ngayon ay dinudyos ng tao ngayon ang pera. Pag wala kang pera ay parang ano ka sa tao mga kapatid, bad shot ka. Pero pag ikaw ay mapera, maimpluwensya at kilala kang tao, halos ikaw ay sambahin ng mga tao dahil ikaw ay mapera. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, pera na ngayon ang ginagawang Diyos. Diyos na ngayon ang pera. Yan. Ayan, lahat na ng blessing nasa sa iyo. 9 of vessels o 9 of cups. Lahat na ng blessings nasa sa iyo. Nakapalibot na. Yan. Kaya manalangin lang kayo na sana bigyan. Wag po kayong ano mga kapatid. Wag po kayong magsawa na manalangin na pagkalooban kayo ng blessing mga kapatid. Kahit kaunti lang mga kapatid na mairaos lang ang inyong pamilya. Mayroon kayo makain sa 3 beses sa isang araw, maging masaya lang, tahimik lang ang inyong pamilya at walang sakit, malaking blessing na po yun, malaking pasasalamat mo na nun sa Panginoon mga kapatid. Yan, pinagpala ka na ng Panginoon na ikaw ay nakakakain ng 3 araw, wala kayong sakit, maayos ang inyong pamilya. Sa panahon ngayon mga kapatid, hindi na natin kailangan ng malaking pera o ng kayamanan na mga milyon na yan. Aanhin naman ninyo yung milyon na pera kung may sakit naman kayo, malala naman ang inyong kondisyon o kalusugan, hindi naman ninyo makain ang inyong gusto, mapera nga kayo. Tayo mga mahirap, kahit mahirap lang tayo, kung wala tayong sakit at maayos ang ating kalusugan, ay malaki ng pasasalamat natin sa Panginoon nun. Buhay ang importante sa atin, hindi pera mga kapatid. Ang pera hindi madadala sa hukayan at sa kabilang buhay. Yan. Kaya magpasalamat tayo kung binigyan tayo ng Panginoon ng malusog, maayos at maganda na kalusugan. Yan. The Hierophant mga kapatid. Yan. Meron ditong tutulong din sa inyo na mayamang tao, maimpluwensya at kilala. Merong tutulong sa inyo dito. O kayo ay oopera ng trabaho. Yan. Bibigyan kayo ng trabaho. Kung anong gustong i-offer ng mayaman na maimpluwensyang taong ito. Yan, tutulungan ka dito kung anong trabaho ang gusto mo. Yan, kung kayo ay binigyan o pinagkalooban ng trabaho mga kapatid, mahalin ninyo. Ingatan ninyo, wag po kayong gumawa ng masama, wag ninyong lokohin ng inyong amo, wag ninyong mga kapatid, wag ninyong lokohin at wag ninyong bigyan ng ikakasama ng loob ang inyong amo para mas lalo kayong papalapit sa kanila at mas lalo kayong pagkakatiwalaan mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon mga kapatid, ang tiwala ang mahirap kunin sa isang tao. Yan. Pag ang tiwala kasi mga kapatid, isang beses lang kasi ang tiwala mga kapatid. Pag sinira mo ang tiwala ng isang tao, ay mahirap na itong maibalik mga kapatid. Kahit pakitaan mo pa ng ilang beses ang taong iyan, kung ikaw ay gumawa ng masama sa kanya, ay useless lang mga kapatid yung ginawa mong mabuti sa kanya kung ikaw ay nakakagawa ng masama. Ayan. Kaya nasa sa iyo ang opportunity mga kapatid. May isang maimpluwensyang tao na tutulong sa iyo. Ito ay
yung mga sahod sa iyo na ito, yung mga ibibigay sa yung mga gamit o kung anumang mga regalo sa iyo, yan ay blessing na galing sa Panginoon na ipinadaan lang sa isang tao, mga kapatid. Ang ano kasi mga kapatid, ang Panginoon kasi may mga taong pinapadala yan na kasangkapan upang tumulong sa inyo, mga kapatid. Yan ang katotohanan dyan sa mundo ng spiritual, mga kapatid. May tao dyan na dadating upang kayo ay tulungan. Merong tao dyan na makakatulong sa inyo. Yan. Yan yung ano nyo this February, mga kapatid. Maganda ang mensahe ngayong 2025. Yan. Pagpasensya nyo na mga kapatid ay minsan ay nauutal ako minsan gawa nung ano rin yung hindi ko minsan kasi na ano mga kapatid, pag nag-interpret ako ng mga baraha ay nalilito din ako minsan. Yan. And mga kapatid, hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Paki-like, share at subscribe po ng aking YouTube channel na Maestro Apo at ang aking Facebook page na Maestro Apo Vlogs and Reels. Ayan. Nagpo-post din po ako doon ng mga halamang gamot kung paano po kayo mag healthy lifestyle, mga kapatid. Ayan, kung paano po alagaan ang ating kalusugan. Ayan. Dahil sa panahon kasi ngayon mga kapatid, ang atin bata pa sa panahon ngayon, bata pa ang tao, nagkakasakit na, ang mga malala ng sakit gawa po ng ating mga kinakain yan, mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng mga malalang kondisyon dahil po tayong mga tao, tayong mga Pinoy ay abusado tayo sa ating katawan. Meron dyan na nakikita kung abuso talaga, mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng malubhang karamdaman tulad ng sakit sa puso, high blood, mga diabetes, kung ano-ano mga TB, kung ano-ano mga tuberculosis, kung ano yung mga sakit sa kanila dahil yan sa pag-aabuso sa kanilang sa kanilang sarili. Hindi naman po mga kapatid lahat ng tao ay puro spiritual, kulam, barang ang sakit ng tao. Minsan mga kapatid ay kalimitan ng sakit ng tao ay puro physical kasi gawa ng minsan abuso din sila sa kanilang sarili. Ayan. Ayan po ang mga ang mga kinakain po natin. Kung sobra po ang ating kinakain sa araw-araw ay nakakasama po minsan. Kaya po marunong po dapat tayo magdisiplina sa ating sarili para magkaroon tayo ng mahabang buhay, mga kapatid. Ayan. At hanggang dito na lang mga kapatid at God bless us all. Ingat po tayo palagi.